Okay, yan isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Kaway-kaway nga po dyan mga kapatid. Hi Pastor! Happy birthday Pastor! Ay, bawal palang bumati. Wala po kayong narinig sa akin Pastor ha? bawal palang bumati. Ayan, sige po. Muli po mga kapatid, purihin ng Panginoon, inaanyayahan po ang bawat isa na pakibuksan po ang ating mga kamera kung maaari. Nang sa ganon ay makita natin ang bawat isa kahit saan man dako naroon tayo, ay at least nakikita pa rin po natin ang bawat isa. So, ayan. Meron lamang po tayong 13. Maaaring sila po ay nasa live Facebook. Tama po ba, Ninang? Walang nasa live. Sobra pa po kasing aga, no? Okay. 5 minutes, Ninang? Isa pa? Tutugtog ka muna 5 minutes after 5 minutes. Apa. Yan, sige po. Tayo pong lahat ay mag-uumpisa na para sa ating pag-aaral. Good evening mga kapatid. Hi! Okay, sige po. Inaanyayahan po ang bawat isa na pakibuksan po ang inyo pong mga camera. Yan. Kami po ay nagagalak na makita po kayo kahit sa camera lang. Ayan. Salamat Kuya Goody. Hi! Good evening. Ayan. Good evening Doc Chem. Good evening, Kuya Jess. Inyong lahat. Good evening, Manong Dudes. Ninong Luis. Ayan, roll call ba to? Good evening, Ate Mai, Kuya Ronald. Ayan, so salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay magbubulay-bulay muli ng kanyang mga salita. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Ayan. So bago po tayo magsimula, inaanyayahan po ang bawat isa na lumagay po sa diwa ng panalangin. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Sige po, tayo pong lahat ay lumagay sa diwa ng panalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat sa araw na ito ay binigyan mo naman po kami ng pagkakataon upang kami ay magsama-sama bilang magkakapatid, bilang iyong iglesia, na magbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po dahil alam po namin, Panginoon, na bago pa man dumako or marating namin ang oras na ito, ay alam po namin na ikaw po ay nauna na upang ihanda ang aming mga puso, Panginoong Diyos, upang ihanda ang mga salita na iyo pong nais ihayag sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Kaya nga po, Panginoon, patuloy po, Ama, na ikaw ay kumatagpo sa buhay ng bawat isa, sa mga kapatid po namin na naghahanda pa po upang dumalo sa gawain ito. Lord God, patuloy na pangunahan niyo po sila at maging kami na nasa online na po, Panginoong Diyos. Patuloy na sa aming pagbubulay-bulay. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang po ang maitaas namin, ikaw lamang po ang maparangalan namin, at tanging ang iyong mga salita lamang, ang iyong kalooban, ang malayang maihayag sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, gamitin mo lamang po ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita, at ikaw po ang makita namin, Panginoon, hindi ang kanyang sarili, Panginoon. Ganon din po, Ama, ay tinataas namin ang aming internet connection sa inyo, patuloy na panghawakan niyo po, Panginoon, nang sa ganon ay wala pong hindi po magambala ang aming pagbubulay-bulay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, at inaangkin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan, so purihin po ang Panginoon. Ayan, tayo po ba excited mga kapatid
sa dadalhin na pagbubulay-bulay sa ating kalagitnaan ngayon. Amen. Meron po ba kayong inaabangan? Okay, so bago po tayo magpasimula, ayan, so purihin ng Panginoon, salamat sa kanyang katapatan, kabutihan sa pagsama po niya sa atin sa nakaraang topical series na pag-aaral natin, ano po, yung patungkol sa iglesia. Ayan, naging malinaw po ba ito sa atin mga kapatid? Naging malinaw po ba sa atin kung ano ang iglesia, ano ang tungkulin natin bilang parte, no, bilang isang bahagi ng iglesia? Naging malinaw po ba sa atin mga kapatid? Or meron po ba tayong gustong malinaw pa sa atin? May mga katanungan pa po ba tayo mga kapatid? Wala na? Okay, sapagkat ito pong ating susunod na topic ay isa rin po itong series, ano, na may kaugnayan pa rin po sa iglesia. Ayan. Malinaw na po ba sa atin ito mga kapatid? Ang iglesia, para saan ba ang iglesia? Ano yung larawan ng iglesia? Ano po? Bahagi ng isang Kristiyano sa iglesia, paano lumaganap ang iglesia, kaayusan, at tanda ng tunay na iglesia, maging ang disiplina sa iglesia. Malinaw po ba ito sa atin mga kapatid? Kung yung iba po sa atin ay hindi nakumpleto yung pag-aaral na ito sa series, ay maaari na lang po nating balikan yung mga replay ng ating live na pag-aaral sa page po natin. Ano po? So kung ito po ay malinaw na sa atin mga kapatid, okay, malinaw na po ba sa atin? Yes, Kuya Ronald? Meron ka po bang gustong maliwanagan pa? May tatanong lang po ako. Okay Best of po. copy ka niyan, ate? Best of copy ka? Apo. Best of copy niya? Ano naman pag may soft copy ka? Okay po. Okay, sige po. Thank you. Okay po. Salamat, Kuya Ronald. Meron pa po? Wala na? Okay, kung wala na po mga kapatid, okay, salamat sa Panginoon. Pwede po ba tayong mag-thumbs up at tayo magpapatuloy na sa ating panibagong topical series. Ayan. So, ngayon at nalaman na po natin mga kapatid, ano, naging malinaw sa atin kung anong iglesia, ano po, quick na pagsasagot lang po, mabilis ang sagot. Ano po? Ano naman ngayon yung napapansin natin na gawain sa loob ng iglesia? Okay? Ano po yung malinaw na nakikita po natin na gawain sa loob ng iglesia? Meron po bang nais na mag-share? Yung ginagawa po natin as a body of Christ, as a church. Yan, mabilis lang po, ano? Okay? Hindi na, wag niyo na pong isali yung likas na ginagawa ng isang mananampalataya, yung nananalangin, nag-worship, nagbabasa, ano po, kasi given na po yun na ginagawa dapat talaga. No? Kumbaga, nature na yon ng isang mananampalataya. Ano? So bilang isang iglesia, ano po yung napapansin natin na or minsan natanong ba natin na bakit ginagawa natin ito or bakit dapat ba natin gawin ito? Mga ganun pong bagay. Meron po ba? Kuya Goody. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, quick answer po, spiritual counseling po. Spiritual counseling. Okay. Spiritual counseling. Tama ba, Kuya Goody? Okay. Ano pa po? Meron pa po ba mga kapatid? Nabilis lang po ito, ha? Ano po yung mga ginagawa natin? Okay. Kuya Ronald, ano yung ginagawa sa loob ng iglesia? Ginagawa natin na sa church? Ganyan. Kumakain.
Ako kumakain. Sige, tama po yun. So, yung Holy Communion. Tama. Apo, Holy Communion. Okay, ano pa po? Holy Communion. Okay, ano pa po mga kapatid? Ate Jisan. Good evening. Sa akin po may fellowship and teaching. Okay, fellowship and teaching. Okay, salamat po. Okay, so fellowship and teaching. Okay, ano pa po? Yung mga gawain po or masasabi natin na lagi po natin itong ginagawa. For example, every Monday, ano po yung ginagawa natin every Monday? Bukod sa prayer meeting, ang council may ginagawa. Ano po yun, Kuya Paul, Aban? Yes, Kuya Paul? Akin po yung nagkukumustahan yung ginagawa ko online, yung kumustahan in person kung ano yung pinagdadaanan ng kapatid, gano'n. Okay. So, nandyan yung, anong tawag natin doon? Kumustahan. Kumustahan. Okay, ano pa po? Mga kapatid. Okay, yes, Doc Jem. Fasting yung ibig niyong sabihin every Monday. Yes. Then yung weddings, baptism, hindi sa baptism, yung accepting na yung mga baptismal, yung ganon. Then child dedication. Okay. Yun ba Okay yan? po. Opo, salamat Doc Jem. So naroon po yung fasting or pag-aayuno, water baptism, okay, child dedication. Okay, so sige po. Meron na po tayo ito, no? So tingnan niyo pong mabuti mga kapatid. Spiritual counseling, Holy Communion, fellowship and teaching, kumustahan, ayan, fasting, water baptism, and child dedication. So, ngayon po mga kapatid, meron po akong i-check dito na papasok po siya dun sa talakayan natin. Ano po? Iisa-isahin po natin siya. Ito po yung masasabi natin na hindi po sa madalas, kundi ito ay karaniwang ginagawa sa loob ng iglesia. Ano po? So, umpisan po natin sa water baptism, fasting, and Holy Communion. Okay po? So, yan po ay meron po siyang ibang, kumbaga, meron siyang ibang aanderan po yung ibang nabanggit. Ano po? Pero sa oras po na ito mga kapatid, ano po? Yung ating pong pag-aaral ay meron po itong 7. Wag pulit kayong magsasawa mga kapatid, ano? Loobin ng Panginoon ay bago po ako makauwi din, ay matapos din natin ito. Yan pang timeline ko. Makapagbakasyon, 7 weeks. After 7 weeks. Ano po? So, eto pong 7 na ito, iano ko po sa inyo. Ang una pong aaralin natin mga kapatid, madalian lang din po ito, ay una, ang bautismo sa tubig. Ano, pakisulat na lamang po, hindi ko po siya naisulat. Ano po? Una, ay ang bautismo sa tubig. Pangalawa, yung pagtanggap ng pagpapatawad. Pangatlo, yung sinabi po kanina na pagpipira-piraso ng tinapay, yung Holy Communion. Okay po. Pang-apat po yung pagkakaloob. Pang-5, yung kapangasiwaan ng Kristiyano, kung hanggang saan yung tayo pong lahat ng mga Kristiyano ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, di po ba? Tayo ay mga managers. Okay, so hanggang saan ang kapangasiwaan natin bilang isang Kristiyano? At ang pang-anim po, yung pagbabahagi ng ebanghelyo. At ang panghuli sa biyaya ng Panginoon
ay ang pag-aayuno. Ano po? So ito pong mga ito mga kapatid ay madalas po na ginagawa sa loob ng iglesia. Ano po? At yung iba po dito ay matatawag natin na ordinansa ng Panginoon. Ano po? So simulan po natin. Handa na po bang lahat mga kapatid? Okay. So kung handa na po, okay, thumbs up po tayo muli. Okay. So umpisahan po natin sa ang bautismo sa tubig. Ano po? Okay, so mabilisang katanungan din po mga kapatid, ano? Okay. Taskbar ba? Marian, taskbar ba? Taskbar ba? Display setting na. Display setting, hindi ko kasi nakita. Sa kabila. Yan. Yan. Okay. Thank you, Nina. Okay, so isang mabilisang tanong po ulit mga kapatid. Okay. Sino po sa atin dito ang dumaan na po, okay, na nag-underwent na ng water baptism? Okay, thumbs up nga po mga kapatid. Okay. Wag po kayong mahihiya mga kapatid kung hindi or kung hindi pa ganoon o kaya ay oo naman, ano, dapat maging proud tayo kung oo, at kung hindi man ay maging honest tayo sa sarili natin. Wag po tayong mahiya. Ano po? Okay, so sino po dito? Inuulit ko po mga kapatid. Sino po dito ang nag-underwent na ng water baptism? Thumbs up nga po. Okay, amen. Purihin ng Panginoon. Sino naman po ang hindi pa? Meron po bang hindi pa? Okay, so kung meron pong hindi pa po sa atin dito mga kapatid, ay purihin ng Panginoon sapagkat hindi po aksidente na marinig mo ang pag-aaral na ito or hindi aksidente na itong pag-aaral na ito ang siyang marinig natin, maihayag sa kalagitnaan natin sapagkat merong nais iparating sa atin ng Panginoon. At kung tayo man po ay nakapag-underwent na ng water baptism, ito po sa atin ay isang refreshment, ano po, pag-alaala natin dun sa naging karanasan natin sa water baptism at kung may pagkakataon, diba, gaya nga po ng ano po ba yung goal, bakit tayo nag-share ng gospel? Gaya nga po ng sabi sa Mateo, di ba? Preach the gospel and baptize them. So, yan, tayo po ay magpapasimula na mga kapatid. So, ano nga ba? Okay, ang ating pong unang topic ngayon ay ang bautismo sa tubig. Sa English po ay yung tinatawag na water baptism. Ayan. So, ialalahanin din po natin ano, kung paano po ba tayo nabaptize. Ano, sa water baptism ba? Or ano pong, ano, po, anong klaseng baptism yung naranasan natin. Okay po. Pero pertaining pa rin po ito dun sa water. Okay? Di po muna doon sa baptism of the Holy Spirit. Okay? So doon po muna tayo sa water baptism. Okay po? So magpatuloy po tayo mga kapatid. So anong kahalagahan ng bautismo sa mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon? Para sa iyo, Ninong. Ay, Ninong Luis. Ano po ang kahalagahan ng bautismo sa mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon? Ano ang kahalagahan ng bautismo sa mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon? Ito yung tanda ng pagsunod mo sa Panginoong Hesus na nagmumula sa iyong malinis na puso. Hindi isa to. Kasi ito isang ordinansa ng Panginoon at ang Panginoong Hesus mismo ay gumawa nito. Ito yung kahalagahan na dapat natin gawin. Dahil ang Panginoong Hesus mismo gumawa nito at ito ay isang pagsunod na nagmumula doon sa malinis na puso ng isang Kristiyano. Amen. Okay. So, salamat po, Ninong. Para sa iyo po, Ninong Lance. Ayan. Anong kahalagahan ng bautismo
sa mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon? Ang kahalagahan nito, bukod doon sa nabanggit po ni Ninong Luis na pagsunod sa ating Panginoon, mahalaga ang water baptism dahil ito ay pagpapahayag natin doon sa ipinangako natin sa ating Diyos na yun, pagpapahayag ng ating pagsunod sa ating Diyos at pagpapahayag na tayo ay nilinis ng ating Panginoon. Okay. Salamat po. Okay. So, tandaan po natin yung mga narinig natin, ano? At alam ko po ng lahat po ay may mga kanya-kanyang kasagutan. So, pangalawa po, ito ay para pa rin ba sa ating henerasyon ngayon? Para sa iyo, Ate Mayra, ang water baptism po ba ay para pa rin ba sa henerasyon natin ngayon? Amen. Amen. Hello? Apo, naririnig po, Ate May? Siyempre naman, because ito'y, sabi nga ito'y ordinansa at bagay na ginawa ng Panginoong Jesus na dapat nating tularan. So, regardless of the generation, it should be follow. It shows ng ating obedience. Okay. So, maraming salamat po, Ma'am May. Okay. Para sa iyo, Ate Gisay. Okay. Ito pa rin po ba ay para sa ating henerasyon? Amen, amen. Ano po natin yan, declaration po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon yan. So lahat po yan, lahat na nananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay dapat sumunod at tularan kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Mukhang tapos na ang ating Bible study. Sa ating mga kasagutan, tapos na, no? Ayan, sige po. So, dito po sa mga naging katanungan, mga kapatid, alam po natin na kahit hindi po sa loob ng Job Hub Church, o kahit sa iglesyang pangkalahatan, maraming mga opinyon ng bawat isa patungkol sa water baptism, na kung saan ito ay nagdadala ng kalituhan sa bawat isa. Aminin po natin, di ba? Bago pa tayo tunay na nakakilala sa Panginoong Jesus, nagkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoong Jesus, at bago pa natin maunawaan ang tunay na kahalagahan ng bautismo sa tubig, ay meron ng naunang naituro sa atin. Hindi po ba? At minsan dumating din tayo sa pag-aalinlangan na dapat ba ako magpabautismo sa tubig, nabautismuhan naman na ako noon. Diba? Meron tayong ibang kinikilalang bautismo. Okay, so sa pag-aaral natin ngayon, mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa water baptism, sa bautismo? So ano ba ang bautismo? Ano po, mga kapatid? So ano nga ba ang bautismo sa tubig? So sa English po, okay, ito po ay tinatawag nating baptism. Okay? Na ito po ay hango sa salitang Griego na ang ibig sabihin po ay, ang salita po ay baptizo. Okay? So ang salita pong baptism ay hango sa salitang Griego na baptizo, na ang ibig sabihin po ay, ng anong kahulugan nun? Paglubog sa likido. So any liquid matter, mapa-water yan, basta any liquid matter yan na dumaraan sa paglubog. Okay? So dito po, mga kapatid, anything. Okay? Doon po hango yung salitang baptism. Kung alam niyo po yung paraan ng pagtitina, yung pagdaday, hindi po pagtitina ng hair. Wala si Kuya Henry. Si Ninang Lola nandito. Tsaka si Pastor. Okay, hindi po yung pagtitina ng hair, ha? Kunwari, yung pagtitina ng mga tela. Anong ginagawa nila dun sa tela? Iba inilulubog ito. Okay? O kaya yung kapag tayo ay sasalok ng tubig sa pamamagitan ng tabo, anong ginagawa sa tabo para ito ay makasalok? Siya ay inilulubog. So, kaya po nagamit ang salitang baptism, dahil nung panahon po na ito, okay, noong panahon po na
si John the Baptist ay nagpapahayag ng pagdating ng Panginoong Jesus, ang nagiging karaniwang salita po na ginagamit nung panahong na iyon ay baptiso, yung baptism, paglubog. Ano po? So sa mga katwid mga kapatid, ang bautismo sa tubig, ano po ang bautismo sa tubig? Ay paglulubog ng binabautismuhan sa tubig. Okay, so alalahanin po natin kung paano tayo binautismuhan. Tayo ba ay inilubog sa tubig? Tayo ba ay winisik-wisikan? Sprinkling? Or yung pouring, yung kukuha sa palm ng tubig tapos igaganon? Okay. Sino po dito ang dumanas ng water baptism? Kapag sinabing water baptism, ikaw or siya ay inilubog sa tubig. Sino po dito? Meron po ba mga kapatid? Thumbs up nga po. Okay, so alam kong may mga bumubuo ng katanungan sa inyong mga isip sa mga oras na ito. Tama po ba? Hinahanda ko na po ba ang aking sarili sa inyong mga katanungan? Okay, so nawa po ay ang inyong mga katanungan ay masagot na rin po. Okay, so sa makatwid mga kapatid, ang bautismo sa tubig ay paglulubog ng binautismuhan, okay? Ng binabautismuhan sa tubig. So ano ang pakahulugan nito? Okay. So basahin po natin sa Acts chapter 8 verses 36 to 39. Okay? Sama-sama po nating basahin 36. Nagpatuloy sila ng paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Okay, so ito po palang tagpong ito mga kapatid, ay tagpo ito ni Pedro at ng pinuno ng Ethiopia. Tama po ba? Okay, so verse 36. Nagpatuloy sila ng paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Yan. So kung titignan niyo po, merong exclamation, ibig sabihin may diin. Ano? Tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Ay, ni Felipe po pala, hindi ni Pedro. Okay, sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Okay, nariyan po yung kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Verse 38, pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Verse 39, pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. So dito po sa pagbabautismo sa tubig, ano nga ba ang pakahulugan nito? Ano nga ba ang bautismo? Okay, so maliwanag po mga kapatid na sa tagpong ito ni Felipe at nung pinuno ay naroon yung baptism, yung paglubog, ng pinuno sa tubig. So, ano nga ba ang bautismo? Okay, so una po, ang bautismo po, ito po ay isang simbolo. Okay, so ito ay simbolo. Basahin po natin sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Okay, so sama-sama po nating basahin. Sabi po dito, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na butli. So ito yung sinasabi kanina ni Ninong Luis at ni Bro Lance, na ito ay larawan lamang, okay, ng pagliligtas. Okay, so ibig sabihin mga kapatid,
Okay? Ang tubig dito ay larawan lamang ng bautismong nagliligtas. Okay po? Maliwanag po ba sa atin mga kapatid na ang water baptism, yung tubig dito, ay larawan ng bautismong nagliligtas. Ibig sabihin, iba yung tubig sa iba yung bautismong nagliligtas. Liwanag po ba yan mga kapatid? Okay, yung tubig dito, ito ay larawan lamang ng bautismong nagliligtas. Ibig sabihin mga kapatid, okay, ang tubig ay larawan o simbolo lamang. At ano ang nagliligtas sa tao? Ang water baptism ba? Kuya Ronald, ano ang nagliligtas sa tao? Para sa akin, ang nagliligtas sa tao, John 14:6, si Jesus Christ ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapatawan sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya through Christ lamang mayroong kaligtasan, yung pagtanggap sa Kanya. Amen. Okay, amen po. So ibig sabihin mga kapatid, maging maliwanag po sa atin no, na hindi ang water baptism ang nagliligtas sa atin. No, ito ay simbolo lamang ng bautismong nagliligtas. Okay? So, alin ang nagliligtas? Ang nagliligtas po sa atin ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Amen po. Kasi minsan, mga kapatid, may mga nagpapa-water baptism na hindi malinaw sa kanila ang ibig sabihin ng water baptism. Na minsan ang nagiging pangunawa lang po ng isa ay magpapa-water baptism ako para ako ay maligtas. Di po ba? Na kung minsan nagiging kaisipan din yon. Kung talagang hindi, yung bang hindi natin inuunawang mabuti, parang yun ang magiging dating nun sa atin eh. Di ba? So paalala sa atin mga kapatid, hindi ang water baptism ang magliligtas sa atin. Ito ay simbolo lamang. At ang tanging makakapagligtas natin sa atin, ang magliligtas sa atin, ay yung paniniwala natin na muling pagkabuhay ni Kristo. Amen po. Amen po mga kapatid. Maliwanag po ba sa atin? Thumbs up po mga kapatid kung ito po ay maliwanag sa atin. Amen. So, ang bautismo po ay isa lamang itong simbolo. Ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa atin. So, pangalawa, ano nga po ba ang bautismo? Pangalawa po, batay po sa binasa natin na sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ito ay pangako. Kaninong pangako? Okay, basahin po natin muli. Kaninong pangako po ba ito? Okay, 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa, okay, maging maliwanag po sa atin. Ito'y pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Kanino manggagaling ang pangako ito? Sa Diyos po ba? Hindi. Gaya nga po ng sinabi sa atin ni Ninong Luis at saka ni Bro Lance kanina, na galing ito sa atin na merong malinis na budhi. Ito yung pangako, yung declaration mo. Yung hayagang. So, malinaw po ba sa atin ito? So, ibig sabihin po mga kapatid, base po sa binasa natin sa 1 Peter chapter 3 verse 1, na ang bautismo ay isang pangako. Okay, pangako sa Diyos mula sa isang malinis na budhi. Kumbaga, ang Kristiyano ay nalinis at naligtas na sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. So at ang kanyang pagbautismo, ngayon, ang kanyang pangako ng bagong buhay sa Diyos. Amen po ba mga kapatid?
Okay, so yun pala yung bautismo. Nagiging pangako pala natin iyon sa Diyos na tayo ay magkakaroon ng bagong buhay. Ibig sabihin, di ba? Mamaya malalaman din natin. No? Sa pag-ahon mo pa lamang. Okay, di ba? The old has gone and the new has come. Amen po ba mga kapatid? Okay, so malinaw po ba sa atin? Ano nga ba ang bautismo sa tubig? Ito ay pangako mula sa isang malinis na budhi. Okay po? Okay, so ang pangatlo po mga kapatid, ano nga ba ang bautismo sa tubig? Ang pangatlo po ay, ito ay pakikipag-isa kay Kristo. Okay, so basahin po natin sa Roma chapter 6 verses 3 to 5. Nagiging mabilis po ba ako mga kapatid o sakto lang? Okay. So Roma chapter 6 verses 3 to 5. Verse 3, hindi pa ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na, okay, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na tulad ng kanyang muling pagkabuhay. So dito mga kapatid, ano po, napakahalaga ng paglalarawan ni Pablo sa mga pangyayari. Ano, detailed. Ano, namatay, nalibing, at nabuhay. Dito ba? Ang mga ito ay direktang inilalarawan din sa paglusong, paglubog, at pag-ahon mula sa tubig. Okay? At ang bautismo ay isang makapangyarihang pahayag ng pakikipag-isa sa Panginoon. Okay, so ito yung ito yung sinasabi na po natin na declaration of our faith. No, nakikiisa tayo dun sa naging kamatayan, sa pagkakalibing at sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga 'di ba, dun sa mga bago tayo lumusong, bago tayo bautismuhan ay kinakausap muna tayo, di ba? Ipinapaunawa sa atin yung ginagawa sa atin, di ba? Kung ano ibig sabihin ng paglusong natin, paglubog at yung muling yung pag-ahon natin mula sa tubig. So dito mga kapatid, ang bautismo, okay, ay isang makapangyarihan, pahayag ng pakikipag-isa sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ano nga ang bautismo sa tubig? Ito ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga sinasabi nga na sa muling pag-ahon natin, hindi na tayo ang namumuhay para sa sarili natin. Kasi nakipag-isa na tayo sa Panginoon. Ang Panginoon na, ang Panginoong Hesus na. Okay? Ang siyang namumuhay sa atin. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, ano nga ba ang bautismo? Okay, ito ay simbolo, ito ay pangako, at ito ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Okay, so maliwanag po ba sa atin mga kapatid? Thumbs up nga po. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay, so kung ito po ang bautismo, sino naman ang dapat bautismuhan? Okay, nalaman natin kung ano ibig sabihin ng bautismo, water baptism. Ngayon, sino naman ang dapat bautismahan? Sino-sino na lamang ba? Yung may gusto na lamang ba? Okay.
Para sa iyo, Doc Jem, sino ang dapat bautismuhan? Yung may balak sumunod po sa Panginoong Hesus na handang maging disipulo ng Panginoon. Okay, amen. So, yung pong may pagnanais na sumunod sa Panginoon, ano po? Okay, para sa iyo, Ninong Ramil, ay mukhang hindi ko maion ng iyong pang-connecting ka, Ninong Ramil. Okay, si ano na lang? Si Kuya Gudi ulit. Para sa iyo, sino ang dapat bautismuhan? Ang dapat bautismuhan ay yung lahat ng mga mananampalataya na na nakakaintindi, na may tamang pagkaintindi sa kung ano ang bautismo. Okay po. Okay, salamat po. Okay, so dito mga kapatid, alamin natin mga kapatid, no? Sino nga bang dapat bautismuhan? So, para po sa ating kaalaman, hindi na bago, hindi nagbago yung kahulugan ng salitang bautismo noon, nung nagpasimula itong bautismo sa tubig, kay John the Baptist, hindi nagbago yung kahulugan ng salitang bautismo noon hanggang ngayon. Po, hindi nagbago. Ito ay ang paglubog sa Kristiyano, tama? Tanda ng mga nabanggit dun sa ano nga ba ang Kristiyano, ano nga ba ang bautismo sa tubig, Ngunit from yung sa mga nagdaan na lang, na mga panahon, ito ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Dahil sa paano ito nagkaroon ng ibang kahulugan? Ito yung panahon na sinimulang bautismuhan o binyagan ang mga sanggol na hindi inilulubog. Tama po ba? Tama po, di ba? Okay. Sino dito ang nabinyagan ng bata? Okay, Kuya Goody. Goody Naglo. Di ba? Okay. Pakitanong po ang ating mga magulang. Tayo po ba'y inilubog? Meron po akong napanood. Ano po? Hindi ko po alam kung ano pong iglesia yon. Na talagang baby talagang makalublob naman ng okay. So, dito po nagkaroon ng ibang pakahulugan, nung nagkaroon ng bautismo or nung bininyagan ng mga sanggol nang hindi inilulubog. So, ibig sabihin mga kapatid, dahil sa ginawang iyon, okay, naging na-align ba siya dun sa tunay na kahulugan ng baptism na inilulubog? Hindi. Di po ba? So, ito ay naging banyaga. Kapag sinabing banyaga, hindi siya usual. Iba siya. Hindi siya belong. Ito ay naging banyaga sa pakahulugan ng Biblia na hindi nagbigay ng anumang panukala tungkol sa bautismo sa mga sanggol. Meron po ba tayong na-encounter sa Biblia na binautismuhan sa tubig ang mga sanggol? Meron po ba mga kapatid? Wala. Kaya nga po mga kapatid, kung mapapansin ninyo, ang ating pong iglesia ay hindi nagbabautismo ng mga sanggol. Ano pong ginagawa sa mga bata? Ito ay itinatalaga, dinededicate sa yung mga sanggol. Pero ang pagbabautismo po ay hindi po ibinibigay ito sa mga sanggol. Okay, bakit? Okay, so mapag-aaralan po natin yan. Sapagkat merong tiyak na dahilan ang pagbabautismo. Amen po ba? Kaya sabi nga po, sino ang dapat bautismuhan? Okay? So, ibig sabihin, hindi naman din lahat ay dapat nabautismuhan. Hindi daw lahat ay dapat nabautismuhan. Sino lamang po ba ang binabautismuhan sa Biblia? So,
Pisahan na po natin. Sino ang dapat bautismuhan? Nariyan, no? Hindi lang sinabi sino ang babautismuhan, kundi sino ang dapat na bautismuhan. So, una, ang dapat po na bautismuhan, okay, ang mga nalinis na. Tama po ba? Ang mga nalinis na ang dapat bautismuhan? Okay, sige po. Basahin po natin muli yung ating verse sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Okay? Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nilinis ang dumi ng katawan. Okay. Hindi nito nilinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na buti. So from the verse alone, okay, sa sinabing hindi nito nilinis ang dumi ng katawan, ibig sabihin, ang binabautismuhan ay ang mga nalinis na. Okay? Kung ito ay pangako ng mga nalinis na, ano po? So di ba ang bautismo ito ay pangako ng isang babautismuhan. Okay? Ibig sabihin nalinis na siya. Okay? Kung ito ay pangako ng mga nalinis na, ang mga binabautismuhan ngayon ay yaong mga napatawad na mula sa kanilang mga kasalanan na nagpaparumi sa kanilang mga budhi. Okay po mga kapatid, kaya mali po yung katwiran na ako ay magpapabautismo upang ako ay malinis, mapatawad sa aking kasalanan. Hindi po. No? Ang mga nagpapabautismo po mga kapatid ay yaong mga nalinis na. Ano po? Sapagkat ito ay, ano po ito? Simbolo ng pangako. Okay? Mula sa malinis na budhi. Okay? So malinaw po ba sa atin yan mga kapatid? Amen po ba? Okay? Na ang mga binabautismuhan ay yaong mga nalinis na, napatawad na mula sa kanilang mga kasalanan na nagpaparumi sa kanilang mga budhi. Kaya nga mga kapatid, dito sa tagpong ito, bago mo ang water baptism po mga kapatid ay hindi ito ipinipilit. No? Kaya nga kapag ikaw na nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon ka ng personal na encounter, personal na pagsisiyasat sa sarili. Diba, kinikilala mo na ikaw ay makasalanan, na kailangan mo ng magliligtas sa iyo. At yun lamang ay ang Panginoong Jesus, na siyang bukod tangi at wala ng iba na makakapaghugas ng iyong kasalanan. Amen po ba? Wala ng ibang bukod tangi na siya lamang ang makakapaghugas ng ating mga kasalanan at siya lamang ang tanging makakapagligtas sa atin. So, sino nga po bang binabautismuhan? Yaong mga malinis na. At sino pa po? Okay? Sino ang mga dapat bautismuhan? Yaong mga nagsisi na mula sa kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Po ba? Naroon yung pagsisisi. Okay? So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 2 verses 37 to 38. Sabi po niya rito, nabagabag ang kanilang kalooban, merong kabagabagan, ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Okay? Meron tayong dapat gawin. Verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong kasalanan, ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito mga kapatid, sino ang dapat
bautismuhan, yaong mga nagsisi mula sa kasalanan. Hindi lang basta nagsisi. Nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen po. Iba po kasi yung nagsisi lamang sa nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen po ba? Ibig sabihin dito mga kapatid, ang pagsisisi ay requisite or prerequisite ba ang tawag doon? Ng bautismo. Okay. Ibig sabihin hindi ka makakapagpasya na magpabautismo kung hindi ka muna sasailalim sa iyong sinisiyasat ang sarili. Yung ikaw ay nagsisi at tumalikod sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, ang kalinisan ng budhi. Sapagkat dito, di ba, ano po yun? Yung mga nalinis na, di ba? Okay, sa 1 Peter chapter 3 verse 21, di ba? Ibig sabihin, ang kalinisan ng budhi ay bunga ng pagsisisi ng kasalanan at katapatan na pagpapatawad dito. Okay po? So ito ay bunga ng pagsisisi. Diba? Sabi nga natin, sino ang dapat bautismuhan? Ang mga nalinis na. Okay? Ang mga nalinis na ay ang mga nagsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Amen. Amen po. Ibig sabihin, ito ay para lamang sa mga taong mayroong sapat na kakayahan na makilala ang pagkakasala at tumalikod mula rito. So, may sapat na kakayahan. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo nagbabautismo, hindi natin kinikilala ang bautismo ng mga sanggol sapagkat ang bautismo ay merong kakayahan na makilala ang pagkakasala. Ang mga sanggol po ba ay meron na ba silang kakayahan na makilala ang kanilang pagkakasala at tumalikod sa kanilang kasalanan? Wala pa po. Ano po? So dito mga kapatid ay malinaw na hindi kabilang ang mga sanggol na salungat sa karaniwan ng nakaugalian ng maraming mga relihiyon. Okay po, mga kapatid? So, malinaw po ba sa atin ito? Okay? Na sino ang dapat bautismuhan? Ang mga nagsisi na at tumalikod mula sa kanilang mga kasalanan. So, malinaw po ba ito sa atin, mga kapatid? Okay? Kung malinaw po, thumbs up po tayo. Amen? At ang panghuli, okay, sino ang dapat bautismuhan? Okay, ang mga, gaya nga ng sabi kanina ni Kuya Goody, ang mga nananampalataya sa Panginoong Jesus. So, nariyan po. Ano po? Batay po sa naunang binasa nating verse, Acts chapter 8 verse 37, sabi po diyan, sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung, ano pong sabi? Kung, if, sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ko na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At marami pa po tayong mababasa diyan mula sa Acts chapter 16 verse 30 and 31 and Mark chapter 16 verses 15 to 16. Ibig sabihin mga kapatid, sino ang dapat bautismuhan? Ang mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, ito yung other phase ng pagsisisi. Kung bakit tayo nagsisi, okay, tumalikod sa ating mga kasalanan sapagkat tayo ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Ito naman yung kabilang side ng pagsisisi. Bakit tayo nagkaroon ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan ay dahil kinikilala natin na tayo ay makasalanan, kinikilala natin ang Panginoong Hesus lamang ang tanging makakapagligtas sa atin. At ibig sabihin mga kapatid, ang bautismo ay pagpapahayag ng pananampalataya na
pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin at ng pakikipag-isa sa Kanya. Okay? So ito yung, kumbaga, public. Ito yung declaration mo, hayagan mo na pagsasabi na ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, sino nga po bang dapat bautismuhan? Ang mga nalinis na, ang mga nagsisi na mula sa kasalanan, at mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay, so malinaw po ba mga kapatid? Malinaw po ba? Okay, at ang panghuli mga kapatid, ano ang kahalagahan ng bautismo? Bakit ba? Bakit ito ay hanggang ngayon ay isinasagawa ito sa iglesia, sa loob ng iglesia? Ano nga bang kahalagahan ng bautismo sa tubig? So, ang bautismo ay napakahalaga noon at dapat lamang na makita rin ang kahalagahan rin nito sa ating panahon ngayon. Ano po? Sa mga naunang Kristiyano, naging mahalaga ito sa kanila. Alam niyo po ang kahalagahan nito sa kanila noon, sa mga naunang Kristiyano. Ito yung naghihiwalay sa kanila mula sa mga hindi mananampalataya. Okay? So, sa atin ngayon, ano nga ba ang kahalagahan ng bautismo? So, una, okay, ito ay pagpapahayag. Okay. So, di ba tayo? Okay. Mahalaga sa atin yung declaration, pagpapahayag. Di ba? Minsan, ihalin tulad na lang natin siya sa magkasintahan, di ba? Minsan, may hamon pa kung talagang mahal mo ko, papakasalan mo ko. Di ba? At yung kasal, nagiging hayagan yun, di ba? Hayag yun. Na parang ipinapaalam sa lahat na, hey, okay, mahal ako ng taong ito, kaya nga pinapakasalan ako ng taong ito. Di ba? So, ganun din mga kapatid. Ano bang kahalagahan ng bautismo sa tubig? Kaya nga ng napag-aralan natin kanina, ito ay simbolo, ito ay pangako, ito ay ibig sabihin, ito ay pagpapahayag. Pag sinabing pagpapahayag, meron bang naghahayag ng lihim? Meron bang naghahayag ng lihim? Hayagan ba kapag sinabing lihim? Kapag hindi ka po kasi naghayag, ibig sabihin lihim yun eh. Diba? Ibig sabihin ng pagpapahayag, ito ay malaya na nakikita sa'yo. Malaya na dinideclare mo, ipinapahayag mo. Ano po? So, sapagkat ito, okay, bakit ito ay mahalaga? Sapagkat ito ay simbolo at pangako at ito ang pahayag ng Kristiyano sa Diyos, sa tao at maaaring sa Espiritu. Ito ay pahayag ng ginawa ng Diyos sa tao at ng kanyang tugong pangako rito. Ito yung pagtugon natin doon sa ating pananampalataya, sa ating pagkilala sa Panginoon. Ano po? Kung bakit napakahalaga ng bautismo sa tubig. Ano po? Pangalawa, anong kahalagahan ng bautismo sa tubig? Okay, ito ay, gaya nga ng mga narinig natin kanina, ito ay pagsunod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Diba? Mark chapter 16 verse 16, diba? Ito ay tugon na hinihingi ng Panginoon mula doon sa mga nagsasabing tumatanggap sa Kanya. Meron pa po ba tayong mga kapatid dito na nagsasabing tumatanggap sa Kanya pero hindi pa siya tumutugon sa tawag ng Panginoon na water baptism? Kung meron man mga kapatid, para po sa iyo ang kapahayagang ito mga kapatid. Naghihintay ang Panginoong Hesus na inaasahan ng Panginoong Hesus ang hayagang pagtugon mo. Diba? So, ulitin ko po mga kapatid, okay? Ano nga bang kahalagahan ng bautismo? Ito ay pagsunod sa Panginoon. Ito ay tugon na hinihingi.
Okay? Ng Panginoon mula doon sa mga nagsasabing tumatanggap sa Kanya. Ito ang unang katunayan ng pagpapasakop sa Kanyang pamamanginoon. Amen po ba? So, ibig sabihin, tama nga, di ba? Na dun sa muling pag-ahon natin sa tubig, dun sa pag-ahon natin sa tubig, di ba? Hindi na tayo umahon doon. Di ba? It is Christ who lives in us. Ibig sabihin, siya na yung Lord and Savior ng ating buhay. Ibig sabihin, ito yung katunayan na tayo ay nagpapasakop na sa kanyang lordship. Di po ba? Sa ating buhay. So, muli mga kapatid, ang bautismo, ito ay pagsunod sa Panginoon. Mahalaga ito. Ito ang kahalagahan niya. Nagpapahayag ito ng pagsunod natin, pagtalima natin sa Panginoon. At ang panghuli, ano ang kahalagahan ng bautismo? Ito ay pagtanggap ng iglesia sa isang bagong Kristiyano. Okay? So, alam niyo po ba yung word na bogus? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng word na bogus? Ano po bang bogus? Ako po ay isang bogus citizen ng Philippines. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa ako nakaka-rehistro. Kaya hindi pa ako nakakapag-vote. Ako po ay Filipino. So, dito mga kapatid, okay, basahin nga po natin. Okay? Sa Acts chapter 10, verses 44 to 47. Okay? Acts chapter 10, verses 44 to 47. Okay, ito yung senaryo. Okay? Na kung saan ay pinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga Hentil. Okay, basahin po natin. Verse 44. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Verse 46. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, verse 47, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? Okay? So dito sa senaryong ito mga kapatid, dito ipinapakita ang pagtanggap ng Diyos sa mga Hentil. Na kinilala ni na Pedro, na kung saan ito ay nagbunsod sa kanila, natanggapin rin nila ang mga Hentil bilang mga kapatid. Para mas legit. Okay, so paano ba nila ito ipinakita? Ito ay sa pamamagitan din ng pagbautismo nila Pedro sa mga Hentil sa tubig. So, ano ang kahalagahan ng bautismo sa tubig? Una, ito ay pagpapahayag, ito ay pagsunod sa Panginoon, at ito ay pagtanggap ng iglesia sa isang bagong Kristiyano. Kaya kung mapapansin ninyo mga kapatid, sa mga recently lamang na mga natanggap, ano yung naririnig ninyo sa mga kapatiran? Welcome to the family. Diba? Welcome to the family. Okay. So, yun po mga kapatid, ang pag-aaral natin mula patungkol sa bautismo sa tubig. Ano nga ba ang bautismo? Sino nga ba ang dapat bautismuhan? At ano ang kahalagahan ng bautismo sa tubig? So, sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, mga kapatid, bilang konklusyon, okay? Ang bautismo
sa tubig ay tanda na hinihingi ng Diyos mula sa isang Kristiyano bilang pagpapatunay ng kanyang pananampalataya. Sa tamang konteksto, mga kapatid, ito ang pinakamatibay na pahayag at pangako ng Kristiyano sa kanyang Panginoon. Kaya nga tayo, mga kapatid, hindi lang tayo dapat nag-share ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo nagnanais na siya ay maligtas, na makakilala siya. Dapat kalakip nito, mga kapatid, ay ang alam din natin sa kanila yung tamang pagtugon na inaasahan ng Diyos. Ano po? So, yun lamang po, mga kapatid. At sa ating susunod na pag-aaral ay tatalakay naman po ito patungkol sa pagtanggap ng pagpapatawad. Ano po? About forgiveness. Okay, so yun lamang po. Purihin ng Panginoon sa ating pag-aaral. Meron po ba kayong mga katanungan, mga kapatid? Okay, so tayo po ay malaya na pong makapagtanong. At kung may nais po tayong i-share, malaya din po tayo, mga kapatid. Okay, meron po ba? Okay, Kuya Joven, sige po. Alam ko, dinig. So, good evening po sa ating lahat at sa ating Diyos na buhay. Magtatanong po ako para kasi para sa ating lahat din po to. Baka may encounter natin na itatanong din po sa atin. Ito po yung tanong. May dumadalo sa panambahan, nakakapakinig ng salita ng Diyos, at tinanggap niya ang Diyos bilang tagapagligtas sa buhay niya. Ngunit hindi pa siya nabautismuhan. Ano ang kahinatnan ng kanyang pananampalataya? Makapasok ba siya sa langit? Okay. Sige, salamat po. Kuya, meron po bang nais sumagot, mga kapatid, sa katanungan na merong dumadalo, siya ay tumanggap na sa Panginoon, ngunit hindi pa siya nag-undergo ng water baptism. Okay? Tama po ba, Kuya Joven? At ano po ang kadugtong nun? Siya po ba ay makakapasok sa langit? Opo. Kasi meron din kasi akong na-encounter na tinanggap na daw niya, tapos hindi na siya dumalo, pero hindi siya nabautismuhan. Okay. Kaya tanong ko kung anong mangyayari sa kanyang pananampalataya, makakapasok po ba siya sa langit? Okay. Meron po bang sasagot, mga kapatid? Anong mangyayari sa kanyang pananampalataya? Kuya Joven, based dun sa, kung napakinggan niyo po yung naging pag-aaral natin, based sa naging nahayag kanina. Tapos bigla po siyang namatay. Opo. Hindi na na-encounter yung about baptism. Okay. Bigla siyang namatay, kasi hindi siya, So, ibig sabihin, nung panahon na meron siyang pagkakataon para siya ay mag-undergo ng water baptism, ay hindi niya ito kinilala. Ano po? Tapos bigla siyang namatay. Okay. So, meron po bang nais sumagot? Mga kapatid? Okay. May nais po ba sumagot? Doc Jem, tatas ka ng kamay.
Jem? Ako na naman. Ay, akala ko pa nagtataas ka ng kamay. Hindi. Ay, hindi ba? Sige. Sige, okay lang po. Okay po. Kumbaga, namatay siya pero nakilala niya ang Panginoon. Yun nga lang, hindi siya na bautismuhan. Eh, di ba yung pagbabautismo po sa tubig, nakaschedule eh. Eh kumbaga halimbawa naman na ilagay na yung pangalan niya doon sa babautismuhan pa lang, kaso inabot siya ng pagkamatay niya, eh wala pa yung schedule. Hindi naman natin pwedeng panghusgahan yung, I mean, sabi nga ng Panginoon, your thoughts are not my thoughts. So, ang Panginoon, mayroon pa rin yung grace niya is sufficient. So, sa Panginoon na lang po yun, it's not for us to judge Him. Pero kung nung tinanggap niya yung Panginoon, water baptism na lang yung kulang niya, yun lang na-miss niya, basta Panginoon ang bahala dun. At least, he was able to accept. Yun ang importante. Okay. Pero, mas mainam sana kung nabaptizean pa siya para buong-buo. Ibig sabihin, Doc, dyan, pag hindi, hindi nabaptize ka lahati lang. Hindi na, kaya nga sinasabi ko. Okay, bira lang yun, Doc Jem. Bira lang yun. Okay, so salamat, Doc Jem. Okay, so meron pa po ba po? Salamat, Doc. Okay, meron pa po bang nais sumagot? Ninong Luis. Ikaw po ba'y kumikindat-kindat? Gagalak lang po ako sa ating pag-aaral at ito'y napakahalaga. Unang katanungan niya, yung tao na tumanggap, sabi ni Kuya Jomen, tumanggap sa Panginoong Hesus, siya ba ipapasok sa langit? Kung tunay siya tumanggap, sangayon sa pangako ng Diyos, sabi ng John chapter 6 verse 47, ang lahat na nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Period. And then nabanggit kanina, yung sabi John 14:6 ni Kuya Ronald, ito yung nagsasabi na walang ibang daan papunta sa kalangitan. Okay? Yung senaryo na doon ang Panginoong Hesus ay ipapako sa krus, yung isang magnanakaw, yung isang magnanakaw doon, so naligtas siya, malinaw naligtas yun. Hindi siya nag-undergo ng water baptism. Bakit? Wala siyang pagkakataon. Ngayon, ang tanong, ano ang mangyayari sa kanyang pananampalataya doon sa may pagkakataon siya na mag-undergo ng water baptism? Base sa pag-aaral natin, ito ay isang pagsunod, ito ay isang declaration, ito ay isang palatandaan o simbolo ng isang puso, isang budhi na malinis. Ito'y pangako sa Diyos. May pagkakataon siya, hindi niya ginawa. Ano mangyayari sa pananampalataya niya? Yung pong parables regarding doon sa mga seeds, baka kasi yung binhi na nakuha niya ay natanim sa batuhan. Saglit lang nawala at ito'y namatay. Okay? Kasi may pagkakataon eh. So tama yung sabi ni Doc Jem, hindi natin pwedeng husgahan. Pero ano mangyayari sa pananampalataya niya? Daglian ito mamamatay, ito'y mawawala, ito'y magiging makasanlibutan. So it is not a judgment kung ligtas siya o hindi. Pero maliwanag na ano mangyayari sa pananampalataya niya, ito'y babalik sa makasanlibutan. Okay po? So ito yung mangyayari. So hindi ka na, ito baka doon pumasok sa sinasabi ni Apostol Pablo na siya, ibigay mo na lang yung katawan niya upang baka sakaling ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu maligtas pagdating ng Panginoong Hesus. So yun po. So yung basahin natin yung parables na yung magsasaka na naghasik ng kanyang bini, may mga natanim doon. So ang tiyak na tumanggap na salita ng Diyos na natanim doon sa matabang lupa, ito'y tutubo, ito'y sisibol, ito'y mag-uugad, ito'y mamumunga. So ano yung pamumunga? Ito yung pagsunod doon sa water baptism. Magiging malinaw sa kanya lahat yon. Bunga ng banal na espiritu. Yun lamang po. Salamat po, Ninong Luis. Tama, no? Sabi nga di po ba, na ang bautismo sa tubig, ito yung pinakamatibay na pahayag ng isang Kristiyano. Kaya
question sa isang mananampalataya, kinikilala niya, no, kiniklaim niya sa sarili niya na siya ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Ngunit hindi naman siya sumusunod doon sa inaasahan ng Panginoon sa kanya bilang isang mananampalataya. No, gaya nga po ng sabi natin, hindi ito yung, ang bautismo sa tubig, hindi ito yung magliligtas sa iyo. No, ito lamang ay simbolo. No? Ngayon, kung doon sa simpleng inaasahan ng Diyos na pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya ay hindi tayo makasunod, there is something sa ating pananampalataya. No, merong katanungan doon. Bakit? No, magtanong tayo sa ating sarili kung hindi pa tayo nag-undergo. Bakit hindi ko pa yun ninanais? Meron bang nagiging balakid sa aking puso? Kung ano man yon, sabi nga po dito mga kapatid, sino ang mga binabautismuhan? Yaong mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Maaaring meron pa tayong reservations. Maaaring meron pa tayong kasalanan na hindi natin matalikuran. Ano po? Maaaring hindi pa ganap yung or hindi pa tayo full na sumampalataya. Laging ito ay babalik sa atin sapagkat gaya nga po ng pinag-aralan natin. Ito ay pangako ng Diyos sa atin? Hindi. Ito ay pangako natin sa Diyos bilang isang mananampalataya, bilang kanyang tinawag. Ano po? Mga kapatid, wag ito maging burden na, naku, naituro to sa atin, kailangan na magpa-water baptism ako kasi hindi ako Wag mga kapatid. No? Hindi ko po kayo, ang ating pong iglesia, hindi po tayo fino-force. Kasi sa mga tama, po mga kapatid, sa mga tagapagturo, malaki po itong pananagutan sa Diyos. Dahil maaaring ikaw ay nagpa-water baptism lang dahil na-pressure ka sa turo ng kapatid. No? Hindi po mga kapatid. No? Ito po ay naihahayag sa atin upang mas higit na maunawaan natin yung tunay na pakahulugan ng bautismo sa tubig. Kung bakit simula noon hanggang ngayon ay ito ay isinasagawa. Ito ay kumbaga binibigay, pinapaanyaya ito sa mga mananampalataya. Ano po? So meron pa po bang nais mag-share mga kapatid or merong katanungan? Pagdating naman po doon sa kaligtasan, kung ito po bang doon sa halimbawa ni Kuya Joven na bigla na namatay na siya, tanging ang Panginoon lamang po ang makakasagot nun. Hindi po natin siya masasabing hindi siya ligtas, dahil tanging ang Panginoon lamang ang tunay na nakababatid ng kanyang puso. Okay, so Ninang Glo? Ang tanong ni Bro Joven is kung ligtas or mapupunta sa langit, di ba? Okay. So, lagi po natin tatandaan na ang kaligtasan is wala doon sa baptism. Di ba sinabi nga doon sa Roma 10:9, ano po ang sabi doon? Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesus na siya'y muling nabuhay, dineclare mo po ito, yun po ang dahilan ng iyong kaligtasan. Ngayon, doon po kasi ang pagbautismo po kasi, ang bautismo sa tubig, ang pagsunod natin sa bautismo sa tubig, this is our obedience, this is our part. Obedience po natin sa Panginoon na makiisa, 'di ba? Diniscuss nga po na ito'y pakikiisa natin sa Panginoon.
Ngayon po, kung once or twice lamang siyang umattend and then after hindi na natin alam kung nasa saan siya, plano ng Diyos yan na hindi natin masasabi na kung saan siya mapupunta. Ang mahalaga, kung tunay siyang tumanggap sa Panginoon, siya ay ligtas. And then eventually, kung nababurden po tayo bilang kapatid natin yon, kung nababurden tayo, patuloy nating ipanalangin kung sino yung, kung saan siya pupunta at eventually, hindi natin alam, di ba? Ang Panginoon ang nakakaalam kung nasaan na tong taong ito. And then, hindi natin alam, mamaya, dadating na kung saan siya napapunta, kung for example sa Pilipinas siya, may nakatagpo siya ng simbahan doon, and then doon siya magpapabaptize, di ba? Ang mahalaga, yung seed na naitanim sa kanya, kung ilang beses siyang umattend sa atin dyan, ay may natanim sa kanya, pagdating ng araw, ay aanihin din po yun at susunod siya sa, kung tunay siyang tumanggap, hindi po pwedeng hindi siya susunod sa tubig ng bautismo. So Joben, ligtas siya. Ligtas siya kung tunay siyang tumanggap na ang Panginoong Hesus ay buhay. Yun yung po isasagot natin. No po, hindi yun ang bautismo ay hindi means ng kaligtasan. Okay. Yes, Kuya Joben. Apat. Salamat, Ninang. Closing prayer na po kasi 8:30 na. Ano mga kapatid, malinaw na. Ligtas naman kahit hindi nagpa-water baptism. Ganun po ba yun? Hindi, ganito mga kapatid. Tingnan po natin. Aklat ng Roma, chapter 8, verse 1. Tingnan natin Kasi, Roma chapter 8, verse 1. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yung mga tao daw na nakipag-isa na kay Kristo Jesus ay hindi nahahatulan. Saan siya nakipag-isa? Sa Panginoong Hesus. Ano yung ginawa ng Panginoong Hesus na dapat mong pagkaisahan? Yan. Unang ginawa ng Panginoong Hesus na dapat mong paniwalaan at tanggapin, walang iba, water baptism. No? So tingnan po natin. Marcos chapter 16 verse 16. Yan. Tingnan natin kapatid. Kasi ang tanong ni Bro Joben, may isang taong tumanggap na sa Panginoon. Hindi naman niya in-specified na tumagal ba siya ng pagdalo, maaring araw lang ang binilang. Tapos nalipat, pagdating na naman doon, hindi na naman siya nagpabautismo. Maaring mayroon ng mga teaching about baptism. Ngayon, basahin po natin itong Marcos chapter 16 verse 16. Ang sino mang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas, Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Bakit dito nasabi sa verse na ito na ang ayaw sumampalataya ay parurusahan? Bakit hindi isinama yung ayaw magpabautismo ay parurusahan? Kasi ang totoo mga kapatid, yung baptism dito ay resulta ng kanyang pagsampalataya. Kung totoo at tunay po siyang tumanggap sa Panginoon, hindi na po magtatagal, magde-desire po siya magpabautismo. Katulad ni Felipe, nang dumating nga sa daan, sa na may tubig, sabi pa nga ni Felipe, hamon pa nga doon kay sino ba yun? Yung Eunuco, hamon pa nga niya kay Felipe, may tubig dito, ano pang dahilan para hindi ko babautismuhan? So what I mean, tama po yung sharing ni Bro Dodds na kung saan isa sa mga kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, darating talaga sa punto. Kasi ang banal na espiritu ay magdidikta sa iyo ang kalooban na hindi ka na magpapatagal-tagal na magpapabautismo. Magdidikta. Kaya kapag mayroon ngang napahapyawan, baka ikaw pa mismo ang magpursige na mag-usisa. Ano ba yung katuruan patungkol dyan sa baptism na yan? Di ba? Mag-uusisa ka pa yan Pero yung hindi talaga tunay, maniwala kayo, magbabaliwala yan, magpapatay mali siya yan. Yung mga hindi talaga tunay pang tumanggap sa Panginoon. Maaring tumanggap man siya sa Panginoon pero hindi niya naiintindihan kung bakit niya tinanggap ang Panginoon. Mayroon mga ganon. And then lately,
napuno na lang siya, puno na siya ng kaalaman, na nagkaroon na po siya ng sapat na kaunawaan na kailangan ko palang tanggapin ang Panginoon dahil kailangan ko maligtas. So doon na lang papalos yung desire niya na magpa-undergo ng water baptism. So ang punto ron sa tanong ni Bro, hindi natin pwedeng sabihin na ligtas siya or hindi natin, tama po yung ni Doc Jemima, na hindi natin ma-judge kung ligtas nga ba o mapaparusahan. But the bottom line is, kung tunay at totoo po na tumanggap ang isang tao sa Panginoong Hesus, ang banal na espiritu ay unang ibinigay ng Diyos sa kanya bilang katibayan na siya ay ligtas. At ang banal na espiritu ang magdidikta rin sa kanya na mag-undergo ng water baptism sapagkat ito'y kasama sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po mga kapatid. Diba? Amen. So yun po yung kaya dito sa ang linaw ng ulitin po natin yung Marcos chapter 16, alang-alang doon sa mga so-called Christian na magpahanggang ngayon. Maaring gamitin pa nila yung kasama nga ni Jesus Christ na napako, hindi nagpabautismo, naligtas. Pero ayun, sabi nga, mamamatay na yun, wala nang option, yun eh. Pero ito yung malaking rito. Ang sino mang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Hindi nangangahulugan na yung baptism ay para makumpleto ang kaligtasan. Ang punto rito sa verse na ito is walang iba, yung baptism ay resulta ng pagsampalataya. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Amen? So, ang sino mang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So, kaya ay hindi siya nagpapabautismo at hahantong siya sa kaparusahan kasi hindi siya sumasampalataya. Yung po yung ng verse na ito. Sa tagal ng panahon. Amen? Yung tagal ng panahon na kanyang sa So, meeting adjourned. God bless everyone, mga kapatid. Bro Lance, asan ka ba? Akala ko, ba yun, yung warrior mga Praise God. Meron pa ba itong Luis? Meron pa? Okay. Hindi po, may tanong po ako. May kahalintulad to doon sa malinaw. Pastor, malinaw po kasi yung sinabi ni Pastor. Ngunit halimbawa, ganito po ang senaryo. Mananampalataya, ayaw sumunod sa tubig na sa water baptism, pero ginagamit sa iglesia. Ito po ba ay marapat sa kalagitnaan ng iglesia? Sinasabi ko kay mananampalataya, pero hindi ako sumusunod sa tubig ng water baptism, pero pwede ba ang iglesia ay paghihintulutan ba na ito ay gamitin sa anumang kapamaraanan? I mean, tatayo sa pulpito, magtuturo, singer, yan, musician, or anything with regards doon sa ating ministry. Okay. Yun po si Pastor Jess. Pastor Jess. Aklat ng Roma chapter 2 verse 21. Ito ay perfect na halimbawa. So, nabanggit kasi ni Bro Luis yung nagtuturo na daw, tumatayo na sa pulpito. Ano sabi rito sa Roma chapter 2 verse 21? Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ibig sabihin, nagsishare na siya ng Word of God. Pumasok na po siya sa ministry. Yung simple lang na pinapagawa ng Panginoon, ayaw mo masunod. Karapat dapat po ba? Diba? So kayo na po ang makakasagot niyan. Yan. Salamat po, Pastor. Dahil yan, isang wake-up call para sa atin na hindi basta may talent, hindi basta may kakayanan, ay pahihintulutan natin. Kasi malinaw sa ating pag-aaral na ang water baptism is declaration ng ating obedience. So tama po, papaano na makakasunod ka o makakagawa ka ng mga bagay na yung mismong ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi mo magawa. Yung ordinansa ng Panginoong Hesus
ay hindi mo magawa. So it is a wake-up call para sa ating lahat na hindi porket, oy, magaling siya, magaling to, without screening. Yun po yung aking punto ko po doon. So dapat magkaroon tayo ng screening patungkol dito bilang iglesia. Yun lang po. Amen. Amen. Pastor Joel? Okay, last na po si Pastor Joel. May pasok yan. Okay, praise the Lord. Okay. Sangayon ako sa share ni Pastor Jess, ano? Sapagkat ang water baptism, Kuya Luis, no? And Sister Roxanne, and it is a command. Sabihin natin command. When the Lord Jesus command sa Matthew chapter 20 verse 19, in Mark chapter 16 verse 16, kailangan sundin yun ng Panginoon. Sapagkat we believe in water baptism. Ang kasunod ng water baptism, ang kasunod ng ating kaligtasan, walang iba kundi water baptism. Yun yung subsequently when we accept Christ and forgiveness of our sin. Kaya malinaw sa sinyal niya kanina sa 1 Peter chapter 3 na yung malinis na puso, no? Ibig sabihin, kung hindi tayo na pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan, hindi magdadrive sa atin, sabi nga ni Pastor Jess, ang banal na Espiritu Santo para tayo magpabautismo. Malinaw dun sa eunuch sa eunuch na nagbabasa ng banal na kasulatan at hindi niya naunawaan yung propesiya doon kay Isaiah at pinaliwanag ng evangelist na si Philip at malinaw para po sa kanya nang tinanggap niya ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya'y nagsisi sa kanyang kasalanan at itinuro kagad immediately yung tubig, sino pa yung makakapagadlang sa akin para hindi ako mabautismuhan? So malaking question sa isang mananampalataya, kapag ikaw ay hindi nabautismuhan sa tubig, papaano magiging genuine ang conversion mo at papaano natin tinatawag natin magiging clear yung testimony mo bilang isang mananampalataya ka, nakasama ka sa iglesia. May binanggit si Pastor Jess, that's united in the body. So hindi magiging malinaw, nakabahagi ka ng iglesia kung hindi ka nabautismuhan sa tubig. Napakahalagang ordinansa ang water baptism sapagkat it is a command of the Lord Jesus Christ. Ngayon, kung may mga cases na nakikita ko na nag-arise, pero dapat nating unawain na yung mga history at yung mga sinabi doon sa Bible, Acts chapter 2, Acts chapter 8, at Acts chapter 22, Acts chapter 3, yung mga nabautismuhan sa lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Nag-undergo sila ng water baptism. So any question sa atin na nakita ko katulad nung na-delay sa kanyang water baptism, hindi naging malinaw para sa kanya yung paglilinis sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Pero the moment na ang believer, he was convicted by the Holy Spirit and he was washed by the blood of Jesus Christ, that moment, mag-initiate sa kanya na susunod siya doon sa command ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan siya magpabautismo sa tubig. That water baptism, it's representing the identity of buried and resurrection. Papaano mo ito ipoprove sa sarili mo bilang ikaw isang mananampalataya na ikaw ay meron ng bagong buhay kung hindi ka mag-undergo ng water baptism? Kung ang death hindi na nag-conquer sa ating Panginoong Jesucristo, that water baptism, the same symbolic na hindi na maghahari sa atin ang kasalanan. So napakahalaga sa sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa pag-aaral natin, sa pagbabahagi ng ating mga kapatid, ang kahalagahan ng water baptism. Sapagkat ito'y ordinansa at ito'y sinunod din ng ating Panginoong Jesucristo. So kung sinunod to ng ating Panginoong Jesucristo at ang mga apostol, kailangan din po tayong sumunod bilang tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po, Ate Roxanne. Amen. So kung wala na po mga kapatid at kung meron pa, i-reserve na lang po natin ulit yan sa susunod na pag-aaral natin. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Yan, purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagsama po niya sa ating pag-aaral sa gabing ito. So para po sa ating closing prayer, inilingan po natin si Pastor Jess na ilid po tayo sa pangwakas na panalangin sa gabing ito. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Sige, tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
na may dala ng langit at lupa. Salamat po, Ama, sa kaliwanagan ng pagtuturo ninyo sa gabing ito sa amin patungkol sa water baptism, O Diyos. Loobin niyo po at marapatin, Ama, sa mga kapatid ko na kung saan matagal na silang sumasampalataya sa iyo, ngunit mayroon pang pag-agam-agam sa water baptism, O Diyos. Tulungan niyo nga po, Panginoon, silang makalaya at makasunod na po, Panginoon, sila. Maging yung mga makikinig pa, manonood ng service na ito sa online. Tulungan din niyo po, Panginoon, sila na mabuksan ang kanilang pangunawa nang sa ganon makasunod po sila sa iyong banal na kalooban, O God. Maraming salamat po sa iyo, Ama, at sa gabing ito, sa mga kapatid kong may pasok pa, patuloy na ang kalakasan na nagmumula sa iyo ay sumakanila. Pag-iingat, O Diyos, at ganoon din po, Ama, ang biyaya at katagumpayan ay sumakanila, O Diyos. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy na ang kapayapaan ni Kristo ang mag-iingat sa amin, O Diyos. Ito po muli, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless, mga kapatid. Magpabaptize na kayo, ha? Rosam! Baskin! Basta Gloria. Baskin! po sa atin. Baskin! Medyo Nananaba ka na, bro, Sam, ha? Patayin na itong meeting adjourn. Bye-bye na, bye-bye. Baskin! Wala kayong celebration dyan? Ay, Baskin! bago dyan ah. Malaking Kuya, tao ah. Kuya Jokes, malapit lang kami. Wala kaming paso. May bago ka daw dito.